Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalaman na hinog. Isang mahalagang episode man naman po ang inihanda natin ngayon na maaring literal na makapagligtas ng buhay. Oo po, seryoso ito. Dahil ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 7 karaniwang gamit sa pagluluto na akala mo'y ligtas, pero unti-unting sumisira pala sa ating katawan. Minsan, iniisip natin, matagal na naming ginagamit yan, wala naman nangyayari. Pero tandaan, hindi lahat ng masama ay agad nararamdaman. May mga bagay na tila simpleng kasangkapan lang, pero kapag araw-araw mong ginagamit, maaaring makaipon ng lason sa katawan, unti-unting nagpapahina sa puso, bato at utak. Lalo na po sa ating mga senior citizens, may maintenance o may sakit na diabetes, high blood pressure at kidney issues. Kayo po ang unang naaapektuhan. Kaya't pakinggan po ang buong video dahil yung huli sa ating listahan ay madalas na hindi pinapansin pero maaling dahilan ng matinding sakit sa katawan. Huwag po tayong magwawalang bahala dahil ito po ay kaalaman na hinog na para sa inyong kaligtasan. Panguna sa ating listahan, aluminum foil, ginagamit sa pag-iihaw o oven. Isa sa pinakapaborito nating gamitin lalo na kung mag-iihaw, ang aluminum foil. Madalas nating ginugusot ito at binabalot ang isda, baboy o manok bago ihaw o i-bake. Mura at praktikal, oo, pero may hindi alam ang karamihan. Kapag ang aluminum foil ay napainitan sa sobrang taas na temperatura, lalo na kung may kasamang maasim na sangkap gaya ng suka, kalamansi, kamatis o toyo, ito ay naglalabas ng aluminum na sumasama sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang aluminum sa katawan ay naiugnay sa Alzheimer's disease, isang sakit sa utak na nagdudulot ng pagkalimot. O ayan, narinig nyo yung mga makakalimutin dyan na gumagamit ng aluminum foil, iwasan nyo na. May kaugnayan din ito sa bone disorders, anemia at kidney failure, lalo na kung may existing kidney issues dahil hindi na ito nailalabas ng katawan. Ayon pa sa mga scientists, kapag lumampas ng 50 mg ang aluminum intake sa isang araw, ito'y delikado na. Sa regular na paggamit ng foil sa mainit na pagluluto, kaya itong maabot. Kaya anong dapat gawin? Gamitin lang ang aluminum foil bilang pambalot pagkatapos ng pagluluto, hindi habang iniihaw. Iwasan ito kung ang lulutuin ay acidic. Mas mainam pa rin ang baking paper o oven-safe glassware. Pangalawa sa ating listahan, gatong sa kahoy o uling, traditional na lutuan. Sa mga probinsya o kahit sa lungsod, may mga kababayan pa rin tayong gumagamit ng uling o kahoy bilang panggatong. Ito ang natural at murang paraan ng pagluluto. Pero alam nyo ba na ito ang pangalawang leading cause ng respiratory illness sa mga mahihirap na bansa ayon sa World Health Organization? Kapag tayo ay gumagamit ng kahoy o uling, hindi lang usok ang nalalanghap natin, kundi mga chemical compounds gaya ng carbon monoxide, benzene, formaldehyde at fine particulates na pumapasok sa baga. Ang mga ito ay carcinogenic, maaaring magdulot ng cancer, irritant sa baga, lalo na sa may hika o bronchitis. Mabilis makasira sa immune system ng mga bata at matanda. Ang tawag sa epekto nito ay indoor air pollution at ito ay tahimik pero malubhang panganib. Sa isang pag-aral sa India, napag-alaman ng mga nanay na laging nagluluto gamit ang kahoy ay mas mataas ang risk sa stroke at heart disease. Ano ang dapat gawin? Magluto sa well-ventilated area, gumamit ng charcoal stove na may chimney o exhaust. Kung may budget, unti-unting mag-invest sa LPG, electric stove o induction cooker. Pangatlo sa ating listahan, pekeng non-stick pan o gasgas na Teflon. Maraming mumurahing non-stick pans ang mabibili sa palengke at online, pero hindi lahat ay ligtas, lalo na kung ito ay peke o walang safety certification. Ang non-stick coating tulad ng Teflon ay ligtas hanggat hindi nasisira. Pero kapag ito ay nagagasgas, nasusurog, may bitak o lumang-luma na,
Naglalabas na ito ng PFOA of perfluorooctanoic acid o PFOA, isang chemical na itinuring na posibleng sanhi ng liver tumors, testicular cancer at thyroid issues. Sa ilang bansa, ipinagbawal na ang paggamit ng PFOA sa cookware. May tinatawag ding Teflon flu, isang kondisyon na dulot ng nalalahap na usok mula sa nasusunog na non-stick coating. Sintomas nito ay lagnat, buo, pananakit sa lalamunan, panghihina. Lalo na po sa mga sanggol, buntis at matanda, iwasan po ito. Ang aking payo, kapag gasgas na, itapon na agad. Bumili ng trusted brands na may PFOA free label. Gamitin sa medium heat lang, huwag sobrang init. Pang-apat sa ating listahan, mantikang paulit-ulit na ginagamit, reused cooking oil. Ito ang pinakakaraniwang practice sa mga karinderya, bahay at street food vendors. Minsan gamit na gamit ng mantika, kulay itim na, may amoy na, pero ginagamit pa rin. Alam niyo po ba kung gaano ito kadelikado? Kapag iniinip ang mantika ng paulit-ulit, nagkakaroon ito ng free radicals, molecules na sumisira sa cells. Tumataas ang trans fats, dahilan ng heart attack, stroke at obesity. Nabubuo ang acrolein, isang toxic compound na maaring magdulot ng cancer. Ayon sa mga nutritionist, ang mantikang ginamit higit sa 2 beses ay dapat nang itapon. Pero paano kung 5 beses? 7 beses? Ganito ang nangyayari sa mga street vendors at sa ilang bahay. Kaya ang payo ko, gumamit ng mantika ng 1 beses lang kung kaya. Iwasan ang paggamit ng reused oil lalo na sa mga seniors o bata. Gumamit ng air fryer o steam cooking para iwas mantika. Panglima sa ating listahan, aluminum na kaldero o kaserola. Halos lahat ng lola natin ay may ganitong kaldero. Magaang, kulay silver at minsan may tatak pa ng dekadang 80s. Pero alam nyo ba na ang mga aluminum cookware ay madaling magasgas, naglalabas ng aluminum sa pagkain, at hindi sigurado sa acidic dishes gaya ng sinigang, afritada o menudo. Sabi ng mga doktor, ang may mga sakit sa bato o chronic kidney disease ay hindi kayang i-filter ang sobrang aluminum. Kaya ito ay naiipon sa dugo na nagiging sanhi ng panghihina ng muscle, pagkawala ng memorya, pagbagsak ng resistensya. Ang alternatibo, gumamit ng stainless steel, ceramic or glassware. Iwasan ang aluminum kung ang lulutuin ay may suka o kamatis. Pang-anim sa ating listahan, kalderong may kalawang o gasgas. Ito ang masaklap dahil madalas yan ang minanang kaldero ng nanay o lola at sentimental value pa ang kasama. Pero tandaan po, kapag ang kaldero ay may kalawang, gasgas o nagbabaklak na ang lining, ito'y delikado. Maaring may heavy metals gaya ng lead, cadmium or nickel. Nakakaapekto sa utak, dugo at bato. Nagdudulot ng chronic toxicity na hindi agad ramdam pero bigla na lang lalabas ang sintomas. Ang mga lutuin gaya ng nilagang baka, adobo o sinigang, kapag luto sa may kalawang na kaserola, maaring kontaminado na. Payo ko, kapag may kalawang na, huwag nang ipaglaban. Laging tingnan ang loob ng kaldero bago gamitin. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga ang luma, mas mahalaga ang sigurado at ligtas. Pang-7 na madalas nating binabaliwala, kawaling may tumalsik na pintura o enamel coating. Marami sa atin nang bumibili ng mga dekulay na kawali o enamel-coated pots na uso sa online. Maganda sa mata, mura pa. Pero kapag ito ay natuklap ang pintura, napudpud ang enamel coating o may lamat na, ito ay maaring naglalabas ng lead at iba pang mabibigat na metal sa ating pagkain. Lalo na kung ito ay gawa sa hindi certified na materyales, maaari itong magdulot ng lead poisoning na nakakaapekto sa memorya, concentration, kidney at liver function. Ang enamel coating na may lead ay bawal na sa maraming bansa. Pero sa Pilipinas, marami pa ring murang peke na kumakaalat online. Kaya tandaan, kung di ka masigurado sa pinanggalingan ng kawali, huwag nang gamitin.
Mga kaalaman na hinog, sa panahon ngayon na halos lahat ng pagkain ay proseso, instant o puno ng additives, tayo na mismo ang dapat magbantay sa ating kalusugan. At ang unang hakbang ay ang kusina, kung saan lahat nagsisimula. Wala pong masama sa pagtitipid, pero kung ang pagtitipid ay nauuwi sa paggamit ng delikadong lutuan, baka mas malaki pa ang gastos sa ospital kaysa sa presyo ng bagong kawali. Kaya kung may nakita kayong gamit sa bahay na nabanggit sa listahang ito, ito na po ang senyales na palitan ito, dahil ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi lang sa masarap na luto, kundi sa siguradong paghahanda. At ito ang kaalaman na hinog na nagsasabing stay healthy, dahil ang kaligtasan ay dapat inuuna. God bless po sa inyo at sa inyong buong pamilya.